Bakit ba napakakulit mo? I told you na hayaan mo ang mga bodyguards mo na nakasunod sa'yo. Galit na sabi ng ama ni Sofia. Napairap naman ang dalaga. Kahit sa trabaho, Dad? Ano na lang iisipin ng mga tao na nandun? Ng mga katrabaho ko? Na may bata silang kasama dahil sa bodyguards ko? Naiinis na sabi ni Sofia. You don't know how dangerous this world for you. I already explained it to you. Mariin na sabi ng kanyang ama. Kaya ko naman kasi ang sarili ko, Dad eh. Hindi ko kailangan ng mga bantay na yan. Starting tomorrow, hindi na sila magbabantay sa'yo. Tila ba nakahinga ng maluwag doon si Sofia? May parte sa kanya na makakakilos na siya ng komportable dahil wala na siyang bantay, pero nanlumo siya nang may sunod pang sinabi ang kanyang ama. Iba na ang magbabantay sa'yo bukas at bukas mo rin siya makikilala. Siya? You mean Dad, isa lang? Yes, siya lang. Isa lang pala tutakasan eh. At iisa lang siya. Sa 5 nga na bantay ko, nakakalusot pa ako. Dito pa kaya sa isang to? Ani Sofia sa isip. Don't you ever think na tumakas ulit. Dahil hindi pang karaniwang bodyguard na ibibigay ko sa'yo. Whatever, Dad. Next week, mag-training ka paano humawak ng baril. What? Are you serious about that, Dad? Hindi makapaniwala ang tanong niya. Yes, you don't know how to fight at dapat matutunan mo yun. Why? My profession is being a doctor, not a girl who wants to handle a gun. Kahit ano excuses, Ben, I won't accept it. Parang bata ako sa lagay na to eh. Nakakainis naman eh. Wala sa mood na pumasok si Sofia sa ospital. Kahit anong paliwanag niya, hindi siya pinakikinggan ng kanyang ama. Dahil siya na rin mismo ang makikinabang sa mga bodyguards na binigay sa kanya. Oh, ba't nakasimangot ka? Tanong ng kaibigan niyang doktor. Dad set a new rules for me. Iritang sagot niya. Why, tinakasa mo na naman yung bodyguards mo? Ayaw naman kasi nila pumayag na pumunta ako sa mall eh. Bibili lang naman ako ng wants ko. Hay, nako, hindi ko kinakaya yung kapilihan mo. But you support me. Yes, but that doesn't mean na pati makakulitan mo kukonsintihin ko. You're an adult now. And yet, you act like a kid. Kahit kaibigan niyang doktor, hindi kinakaya ang kapilihan na meron siya. Nag-rounds lang siya sa headquarters para sa mga patients niya. Pagkatapos nun, free time niya na. Diretso office para makatulog ng konting oras. Pero pagpasok niya doon, nakita niya ang ex-boyfriend niya naghihintay sa kanya. What are you doing here? Mataray niyang tanong. Babe, I'm sorry. I didn't mean to cheat on you. Saad ng lalaki at lumapit sa kanya. Sorry? Hindi mo sinasadya? Kaya pala ilang beses ko kayo nakikita na patagong nakikita sa labas. And I'm not stupid to listen to your fake explanations. Babe, give me another chance to prove myself to you, please. No, I gave you already a second chance. Pero anong ginawa mo? Ginawa mo lang ulit yung maling bagay na yun. Giving you another chance means I'm giving myself a chance to be hurt again at ayoko na. Sayang ang 3 taon natin. Hindi ka ba nahihinayang doon? Tanong ng lalaki, habang hawak-hawak ang bulaklak na para sana kay Sofia. Ikaw ba? Hindi ka nasayangan doon? For sure naman, hindi. Kasi you fuck another girl while you are in a relationship with me. Honestly, hindi ako manghihinayang sa 3 taon na yun. Alam mo kung bakit? Kasi I know na hindi naman mabuting tao ang lalaking minahal ko. I was tempted that time. Napapikit si Sofia sa naging sagot ng lalaki. Pwede ba umalis ka na? Hindi ko natatanggapin ang kahit anong paliwanag mo. Pinanood ng babae na yumuko at tuluyang bumigay ang ex niya. Akmang iiwanan pa ng lalaki ang bulaklak sa mesa ni Sofia na magsalita ito. Wag mong iiwan yung basura na yan sa mesa ko. Isama mo yan sa paglayas mo dito sa ospital.
Napapikit si Sofia na makaalis ng lalaki. Hindi niya ina-expect na makikita niya sa ospital ang lalaki na yon. Lalo pat sa kanyang opisina. Hindi na siya nakatulog ng konti. Dahil inayos niya ang record ng kanyang patients sa kanyang computer. Si Alex naman, kapapasok lang sa ward. Sinalubong ng panibagong misyon. Alex, may panibago kang misyon. Bungad sa kanya ni Colonel. Ano po yun? The governor wants you to guard and train her daughter. Governor Ellison? Oo, at alam kong kaya mo yun. Delikado ang buhay ng dalagang yun, lalo pa at pilya masyado. Napakunot ang noon ni Alex matapos marinig ang huling sinabi ni Colonel. Sandali siyang natahimik. Paano kung hindi ko kunin ang misyon na yun? E di mapupunta ka sa ibang misyon. Okay, I'll take it. Kailan po ba? Tomorrow. Balita ko lahat ng kanyang bodyguards. Natatakasan niya. Kaya ikaw ang gusto ni Gov na magbantay sa anak niya. Dahil kilala ka niya pagdating sa mga ginagawa mo. Tumangulang si Alex at nagpasalamat. Kasabay noon, iniwan siya sa ward ng Colonel. Walang kasiguraduhan na magagawa niya ng tama ang kanyang misyon. Balak niya pang ang tanggihan yon. Pero, nang makilala kung sinong gobernador ang nag-utos sa kanya, walang pagdadalawang isip na sumang-ayon siya. Kilala sa lugar nila ang pamilya ng gobernador, lalo na ang anak nitong doktora. Kinabukasan, tanghali na nang magising si Sofia. Paglabas niya ng kwarto, natanaw niya sa baba ng hagdan ng kanyang ama. At ang isang maskuladong lalaking nakasuit. Dad, who is he? Kuryosong tanong niya. Magmula ngayon, siya magbabantay sa'yo. 3 weeks ako mawawala, kaya kailangan mo ng bantay at huwag mong subukan na takasan siya. By the way, this is Alex Salva. He's from a private army. Senior lieutenant, and respect him. Hindi nakapagsalita si Sofia matapos malaman kung gaano kataas ang ranggo ng lalaking nasa kanyang harapan. Okay, alis na rin naman ako. May duty pa ako. Alex, go with her. Really, Dad? I already explained to him everything he need to know. Iritableng lumabas ng bahay si Sofia habang si Alex naman, inunahan sa paglalakad ng babae patungo sa kotseng pag-aari nito. Ano ba? Malis ka nga dyan? Bulyaw niya dito. Ako ang inutusan ng daddy mo na magmaneho. Kalmado pero matutunugan mo ang sungit at pagkastrikto sa boses nito. Bahagyang umisi si Sofia at tinignan mula sa ulo hanggang paa ang lalaki. Don't tell me, kapag may operasyon akong ginagawa, nandun ka rin sa loob. Kung yun ang tanging paraan, para malaman kung maayos ka lang at di ka tatakas, bakit hindi? Are you for real? Talagang pati sa loob ng operating room susunod ka? Nagkibit balikat si Alex at sumakay na sa kotse ng babae. Napakuyom ng kamao si Sofia at napapikit sa inis. Mukhang mahihirapan nga siya makalusot sa lalaking doon. Nang makarating sila sa ospital, nakasunod pa rin sa kanya si Alex. Stay here. May bibisitahin akong pasyente. Biling niya kay Alex. No, sasama ako. Ano ba? Bata ang pasyente ko at sa tingin mo ba tatakas ako dito? Oo. Inwento sa akin ng daddy mo kung paano mo natatakasan ng 5 bodyguards na binigay niya sa'yo. Kaya wala akong pakialam kung bata o matanda ang pasyente mo. My duty is to ensure that you're safe and sound. Nagsisimula pa lang ang araw, iritang-irita na agad si Sofia sa lalaki. Gusto niya na kaagad itong papalitan sa kanyang ama. Akala niya, mabilis niya mapapasunod ito sa lahat ng gusto niya. Dahil nag-iisa lang ang lalaki, pero hindi pala. Mukhang siya pa ang mapapasunod nito. Kitang-kita ni Alex kung paano umirap ang mga mata ni Sofia matapos niyang sabihin yon. Ang tanging ginawa niya lang, nang makatalikod ang babae ay ngumisi at umiling. Hindi mo ako mauuto tulad ng ibang tao. Sisiguraduhin kong sa ating dalawa, ako ang masusunod. The only thing I want is to keep you safe. Saad ni Alex sa isipan. Hi baby girl, how are you?
Tanong ni Sofia gamit ang malambing nitong boses. Okay naman po. Check niyo po ako ulit? Nakangiting tanong ng batang babae. Tumango si Sofia. Pwede na po ako umuwi pagkatapos? Oo, kaya dapat pag uwi mo, hindi ka nakakain ng junk food. Mga healthy food na lang. Opo, ate. Ay, ate, boyfriend mo po siya? Kuryosong tanong ng batang babae sabay turo kay Alex na nasa likod ni Sofia. Bahagyang nilingon ni Sofia ang lalaki nasa kanyang likuran. Nakatingin lang sa kanya ito, hindi nakangiti at walang ekspresyon na makikita sa mukha nito. Hindi niya nagawang ituloy ang sasabihin ng maunahan siya ni Alex. Yes, baby. I'm her boyfriend. Ngiti nito sa bata. Ang gwapo niyo po, tapos ang bait pa. Huwag niyo po sasaktan si ate doctor, ha? Tumawa si Alex at nagsalita. Kakaasa ka. Napairap naman si Sofia nang marinig ang sagot ng lalaki. Binigyan niya lang ito ng masamang tingin at nagpaalam na sa bata. Ba't mo sinabi yon? Tanong niya dito. Ano gusto mo sabihin ko? Bodyguard? Oo, yun naman talaga yung totoo eh. May bodyguard bang sunod na sunod sa binabantayan niya? Tanong ng lalaki. Oo, ikaw nga yon. Binigyan mo pa yung bata ng fake information. Hindi naman niya malalaman kung totoo ba o hindi yung sinabi ko. Pwede ka naman kasing magliwaliw muna habang nasa duty ako. No, I know your plan. Come on, hindi ako tatakas. Tingnan mo, uncomfortable ang mga patients dito because of you. Giit ni Sofia. Huminga ng malalim si Alex. At humakbang ng isa papunta kay Sofia. Don't be so hard-headed. Bahala ka nga dyan. Ani Sofia sabay talikod. Buong maghapon nakasunod lang sa kanya si Alex. Hindi niya ito kinakausap at kahit lingunin, hindi niya ginagawa. Alam niyang nasa likuran lang ito. Nang matapos siya sa pag-rounds, nagpahinga lang siya saglit sa opisina niya. Ma'am, may tao po sa office niyo, boyfriend niyo daw po. Kumunot ang noon ng babae at marahang nilingon si Alex na nakataas ang kilay. Kanina pa ba siya dyan? Yes po. May dala pong bulaklak. Baka nga po nalanta na eh. Walang nagawa si Sofia at pumasok sa kanyang office. Agad namang sumunod si Alex para sa seguridad ng babae. May boyfriend pala siya. Pero mukha namang hiwalay na sila. Ani Alex sa isip. Pinanood ni Alex kung paano kausapin ni Sofia ang lalaking nakatayo malapit sa upuan nito. Mariin niya itong sinusuri. Mula pa patungo sa mukha ng lalaki. Bahagya pang napatagilid ang mukha nang makita kung sino ito. Ano na naman ang ginagawa mo dito? I told you gusto ko magkaayos tayo. Utang na loob naman. Bigyan mo ako ng katahimikan. I know you still love me. Mayabang na sabi ng lalaki. Who told you that? Naka-moved on na ako sa'yo. Hindi ka kawalan. Kaya umalis ka na. Bakas sa mukha ni Sofia na ayaw niya na makita ang ex niya. Pero ang lalaki na natiling makulit. Ako ang una mo naging boyfriend at wala nang tatanggap sa'yo kundi ako lang dahil sa napakahirap intindihin ang ugali mo. Galit na sabi ng lalaki na marahas sinawakan ang braso ni Sofia. Itiwan mo nga ako, nasasaktan ako ah! Agad na hinila ni Alex ang babae papunta sa kanya. Dahilan para mabitawan ng lalaki ang palapulsuhan ni Sofia. Tinignan siya ng masama ng ex nito at ngumisi. Ano to? Bago mong lalaki? Ganyan ka na ba ngayon ha? Babaeng para sa lahat? Isa pang maduming salita galing dyan sa bibig mo? Babasagin ko yung bungo mo. Maangas at walang kaba na sabi ni Alex. Tumawa ng kakaiba ang ex-boyfriend ni Sofia. Agad namang nagtago sa likuran ni Alex ang babae. Umalis ka dyan, away namin to. Tunog na iinis na sabi ng ex ni Sofia. I won't. Mabuti pa ikaw umalis dito. O gusto mong lumabas ng walang malay. Alex, huwag ka na gumawa ng gulo, nakakahiya. Saad ng babae sa kanyang likuran. Hindi niya pinansin ang babae. Sa halip tinignan niya na masama ang ex nito. Talk to me, babe. Let's settle this thing. Hindi ka niya kakausapin.
Marahan na nilingon ni Alex si Sofia at may mahinang sinabi dito. Call the guards here in the hospital. Ako nang bahala dito. Akmang aalis si Sofia sa kanyang likuran, pero pinigilan siya ni Alex. Takang tinignan ni Sofia ang lalaki. Call them sa telepono, dito sa office mo. Natatarantang tumango si Sofia. Kung ano-ano pang sinabi ng kanyang ex, pero mas nakafocus si Alex sa kung anong posibleng maging kilos ng lalaki. At hindi nga nagkamali si Alex. Dahil segundo lang, agad na sumugod ang lalaki para kunin muli ang kamay ni Sofia. Kaagad na lumipad ang kamay ni Alex, patungo sa muka ng lalaki. I warned you. Galit na sabi ni Alex, habang hawak si Sofia. Nakasalukuyang tinatago sa kanyang likuran. Kasunod noon, dumating agad ang 2 gwardya na naka-duty sa ospital. Nang makita na nakahiga sa sahigang lalaki, agad nila itong itinayo. Ma'am, sir, sorry po sa nangyari. Pinayagan po namin siya dahil sabi niya po, boyfriend siya ni ma'am. Ayos lang po, hindi ko na siya boyfriend. Next time, don't allow him to enter here. Tumango naman ang 2 gwardya at kasabay nilang dinala palabas. Nakahinga ng maluwag si Sofia pero bakas pa rin ang takot sa kanyang muka. Hinarap siya ni Alex at marahan na hinawakan ang muka ng babae. Wala bang masakit sa'yo? Nag-aalalang tanong nito habang sinusuri si Sofia. Wala naman, natakot lang ako. Thank you. Sagot ni Sofia at di makatingin ng diretso kay Alex. Ex mo yun? Ilang beses na siyang pumupunta dito para pilitin ka makapag-ayos? I don't know. Siguro 1 week na siyang pabalik-balik dito. Pero twice ko lang siyang naabutan sa opisina. Hating gabi na makauwi sila sa mansyon ng mga Ellison. Pagod at tulala si Sofia dahil sa nangyari. Inihatid na lang siya ni Alex sa kwarto at agad ding iniwan. Nang makaalis siya sa kwarto ni Sofia, agad siyang napabuntong hininga. Hindi pa rin maalis sa isip niya ang nangyari dito. Samantala si Sofia naman, agad na dumiretso sa CR niya na nasa loob ng kwarto para maglinis ng katawan. At habang naglilinis, naalala niya ang nangyari kanina. Laking pasasalamat niya na naroon si Alex. Nakalipas ng 3 oras, hindi pa rin siya makatulog kaya bumaba siya sa sala. Bakit di ka pa natutulog? Bungad na tanong sa kanya ni Alex. I can't sleep. Sagot niya at marahang umupo sa sofa na naroon. Umayos naman sa pagkakaupo si Alex. Maya-maya tumayo at dumiretso sa kusina. Nagtatakang hinabol ni Sofia ng tingin ng lalaki. Tahimik at halos walang kibo niyang nilalaro ang kanyang mga daliri. Hindi alam kung bakit hindi siya makatulog. Here, inumin mo. Gatas yan para makatulog ka na maayos. Sigurado ka bang walang masakit sa'yo? Wala nga, di lang talaga ako makatulog. Kailangan mong makatulog na maayos ngayong gabi. Bukas may pupuntahan tayo. Kaagad kumunot ang noon ni Sofia. Ha? Saan? May training ka. Mag-aaral kang humawak ng baril. Ano? Pero hindi ako marunong, tsaka doktor ako. I used to hold scalpel or stethoscope. Mahinang sabi niya. Kaya nga bukas tuturuan kita. Hindi ligtas ang buhay mo ngayon, lalo na mag-e-eleksyon. Pwede ba sa isang araw na lang yan? Gusto kong magpahinga bukas. Sandali lang siyang tinignan ng lalaki at umiling. Kung pagbibigyan kita, mauulit at mauulit ang paghingi mo ng ganitong rason. Kaya mabuti pang matulog ka na. Pwede mo bang samahan ako sa kwarto? I can't sleep. Nakaramdam ko may nakabantay sa akin mula sa bintana. Natigilan doon si Alex. Kailan mo pa yan nararamdaman? Seryosong tanong ng lalaki. Last week. Akala ko pagod lang ako kaya ganun ang naiisip ko pero isang beses nagising ako at may anino ng tao sa kwarto ko. Tahimik na tumango sa kanya ang lalaki. Agad naman niyang ininom ang gatas na inihanda ni Alex at dinala yon sa kusina. Kasunod niya ang lalaki na tahimik lang
at tila ba malalim ang iniisip. Tulog ka na. Aalis ka ba? Hindi. Babantayan kita at pagising mo nandito pa rin ako. Hindi na muling nagsalita si Sofia. Sa halip umakyat na siya ng kama para mahiga. Noong una, nag-aalangan pa siyang humiga dahil nasa dulo ng kanyang kama ang lalaki. Mabilis ding nakatulog si Sofia habang si Alex pinagmamasdan siya. Nang masiguro ni Alex na tulog na si Sofia, agad niyang tinawagan ng ama ng babae. Alex, kumusta ang aking anak? Natakasan ka ba? Bungad na tanong ng gobernador. Marahang tumawa si Alex. Hindi po, tulog na po siya ngayon. May tatanong lang sana ako. May nakwento kasi siya sa akin. Ano yun? Nagsasabi po ba sa inyo si Sofia na parang may kakaiba sa kwarto niya? Wala siyang nakwento. May nangyari ba? Wala naman po. Magpahinga na kayo. Ako nang bahala kay Sofia. Malaki ang tiwala ko sa iyo, Senior Lieutenant Alex. Ikaw na ang bahala sa anak ko. Sige po, sir. Kinabukasan, na unang magising si Alex kaysa sa babae. Agad siyang umalis sa kwarto nito para pumunta sa sariling silid at pagbihis. Desidido na siya naturuan si Sofia kung paano humawak ng baril at kung paano lumaban matapos niyang marinig ang kwento ng babae. Isang oras mahigit ang nakalipas, kagigising pa lang ni Sofia. Gulat ang bumakas sa mukha niya nang makita si Alex na prenteng nakaupo sa sofa ng kanyang kwarto, habang hawak-hawak ang tasa na may laman na kape. Good morning. Get up. Malamig na sabi ni Alex. Good morning? Patanong, at hindi siguradong saad ni Sofia. Kumain ka na. Hihintayin kita sa sala. Aayusin ko lang ang gagamitin natin. Tahimik at gulat na tumango si Sofia. Nilingon niya ang kanyang side table at nakita na meron doong pagkain. Bakit parang asungit niya ngayon? Bulong ni Sofia bago magpunta ng CR. Si Alex naman, napapikit sa inis nang pakitaan niya ng malamig na trato ang babae. Alam niya sa sarili niya na hindi siya pwedeng magkagusto dito. Ngayon pa lang, sigurado na siya na nagtataka ang babae sa kanya naging kilos. Manang, pwede niyo po bang akyatin sa taas si Sofia? Pakisabi po alis na kami. Pakisuyo ni Alex. Sige, sandali lang. Tahimik na naghintay si Alex, habang si Sofia naman, hindi maintindihan at hindi mapakalis sa kung anong damit na kanya isusuot. Nataranta pa siya nang marinig ang katok mula sa kanyang pintuan. Sofia, tapos ka na ba? Aalis na daw kayo. Saglit lang po, Manang. Naghahanap pa po ako ng susuotin eh. Sigaw niya mula sa loob ng silid. O sige, sasabihin ko kay Alex. Kainis naman. Ba't pa kasi kailangan ko pa matutunan yan? Nagulat na lang din siya nang biglang may kumatok ng malakas. Open this door. Sabi ni Alex mula sa labas. Bakit? Di pa ako tapos. Ano? Ba't di ka makapili ng damit? Open this door. Ano ba kasi yun? Wala na siya nagawa kundi pagbuksan ng pinto ang lalaki. Let's go. Kanina pa ako naghihintay sa baba. Sino ba may gusto nito? Hindi ba ikaw? Daddy mo ang may gusto na matuto kang humawak ng baril. At dahil doon, kailangan mo na maging bossy? What's with the attitude? Tanong ni Alex. Habang sinusuri ang babae. Pwede ba maghintay ka na lang sa baba? Ubus na yung oras kakahintay sa'yo. And mind you, kailangan ko pang mag-report sa office ko. Reschedule mo yung training, simple lang naman yun eh. No, sa ayaw at sa gusto mo magte-training ka ngayon. Napapikit sa inis si Sofia. Hindi alam kung paano niya kakausapin ng lalaki. May pupuntahan pa ako. Saan ka pupunta? Ayaw mo mag-training pero galang-gala ka? Mababakas ang galit sa boses ni Alex nang magsalita siya. Yan na ba ang role mo? Ang makialam sa mga lakad ko? Bakit ba hindi ka nalang magbadali sa pag-aayos? Pairap na tumalikod sa kanya si Sofia at nagpunta sa walk-in closet nito. Si Alex naman tahimik na naghihintay sa may pintuan ng kwarto ni Sofia.
Hindi naman nagtagal sa pagbibihis ng babae at kaagad na lumabas. Tara na! Saad nito. Anong suot yan? Skirt? Crop top? Ano naman masama dito? Walang idea na sabi ni Sofia. Marami ka mga kasamang lalaki doon. And so? Nandyan ka naman, di ba? Kaya mo akong protektahan? Fine. Tara na. Ngiting-ngiti si Sofia na sumunod kay Alex, pababa ng hagdan. Walang kibo naman na naglalakad si Alex. Nasisiguro niyang hindi na agad mapakal si Alex dahil sa suot niya. Kahit na doktor siya, nagagawa pa rin niya ang mga bagay na gusto niya magmula nung teenager siya. Ayusin mo yung paghawak sa baril. Kalmadong turo ni Alex. Ano ba kasi? Sinabi ko naman sa'yo, hindi ko kailangan ito eh. Tsaka marami naman kaming bodyguards to protect me. Mas makakatulong sa'yo. At magiging ligtas ka kung sakaling alam mo ang bagay na to. It's just a simple self-defense. Basic. Dapat matutunan mo yan. Fire! Kasabay ng pagsigaw ni Alex ay ang pagkalabit ng gatilyo ni Sofia. Kaya napasigaw din ang babae. Hindi tayo aalis dito hanggat ganyan ka sa tuwing hahawak at kakalabit ng gatilyo ng baril. Matutong ang harapin ang takot mo. Isa pa! Maautoridad na sabi ni Alex. Nang makarating sila sa training area, kaagad inalis ni Alex sa kanyang isipan na huwag magpadala sa kahit anong sasabihin ng babae. Sasabihin ko kay daddy pagbalik niyan, napalitan ka na lang, sobrang strict mo. Baling sa kanya ng dalaga, matapos ang unang session nila. Yes, kung strict ako sa tingin mo, sige lang. Wala akong pakialam kahit magalit ka sa akin. Ang mahalaga, magawa ko yung duty ko sa'yo. Sandali siyang tinignan ni Sofia, na may munting luhang namumuo sa mga mata. Kitang-kita niya yon, kaya umiwas siya ng tingin sa babae. Dahil nasisiguro niyang tatraydo rin siya ng kanyang sarili. Oras na makita niyang umiiyak to. Bili na bili niya sa kanyang sarili, na hindi niya hahayaan na magkaroon siya ng kahit anong pakiramdam para kay Sofia. Tapos ang break time mo, tara na ulit. What? Yan na yung break time, uminom lang ako ng tubig? Malala pa dyan ang pinagdaanan ko sa naging training ko. Be thankful na pinayagan kita uminom. May galit ka ba sa akin, ha? Mataray na tanong ni Sofia na bahagyang tumayo. Bakit naman ako magkakaroon ng galit sa'yo? I know you're a soft-hearted man. Pwede ba wag na tayo mag-training? Okay na yung training ko kanina. Hindi mo ako madadaan sa ganyan mo. Tsaka, teka nga, ba't ka ba tingin ng tingin dyan sa cellphone mo? Binabantayan mo ba ang oras? Wala ka na doon. Tara na kasi. No, magte-training ka hanggang hapon. Tintik na buhay to. Ba't pa kasi kailangan ko pa makilala ang lalaking to? Daig pa si daddy ko magbigay ng utos. May imimit pa akong guy eh. Baka yun na yung dawan ko tas mauudot pa. Ikikitain ka ba? Bigla ang tanong ni Alex. Paano mo nalaman? I knew it. Pas hindi kita hahayaan. At bakit naman? Maybe he's the right man for me. Walang ibang tamang lalaki para sa'yo kundi ako, Sofia. Seryoso at mariin na nakatingin sa mga mata ng dalaga si Alex. Halos manuyo ang lalamunan ni Sofia nang marinig niya ang sinabi ng lalaki. At ang kauna-unahang beses siyang tinawag na lalaki sa pangalan niya. Tinalikuran siya nito, pero nanatili ang tingin niya sa likod ni Alex. Si Alex naman napapikit at naisakta ng sarili. Tanga mo naman, Alex. Paano ko ibang isipin ni Sofia sa sinabi mong yun? Inis na reklamo niya sa sarili. Ano, hindi ka pa ba kikilos dyan? Eto na. Nauutal na sabi ni Sofia. Walang nagawa ang babae kundi ang mag-training. Buong akala niya nagbibiro ang lalaki sa sinabi na maghapon ang training pero hindi pala. Tumunog ang cellphone ni Sofia. Dahilan para ibaba nito saglit ang baril at kunin ang cellphone na kaagad naman inagaw ni Alex. Ano ba? Pati ba naman personal kong gamit kukunin mo? Paano ka makakapag-focus kung katabi mo ang bagay na nakakapagpa-distract sa'yo? Pansin ko rin, mabilis kang ma-distract sa simpleng bagay. You should work on it. Huwag mo nga akong turuan.
Na para ba mas kilala mo ako kaysa sa sarili ko? Simpleng itinutok ni Sofia ang baril sa paanan ni Alex. Kaya nanlaki ang mata ng lalaki. Ganyan ka ba talaga? Mananakit kapag di nakuha ang gusto? Gulat na tanong ni Alex habang nakatingin sa baril. Ang OA mo wala namang laman yung magazine eh. Napahawak sa dibdib si Alex nang malaman ang totoong dahilan. Ngumisi lang siya at kinuha ang baril kay Sofia. Saka ito pinalitan ng magazine at muling binigay sa babae. Muling nagpatuloy ang training ni Sofia. Hinayaan naman siya ni Alex. Hi, Alex! Ngayon lang ulit kita nakita dito. Kumunot ang noo ni Sofia nang marinig ang bating iyon. May inaasikaso lang. Simpleng sagot ni Alex, nakakikitaan ng walang interes. Tumatawag ako sa'yo para sana dun sa date natin pero hindi kita makontak. Nanlaki ang mga mata ni Sofia nang marinig yon, pero hindi nakita yun ni Alex. Nawala siya sa focus at mas pinakinggan ang pag-uusap ng dalawa. Halos lahat ng bala na pinakakawalan ni Sofia, walang tinatamaan sa target. Patuloy pa rin sa pakikipag-usap si Alex sa kanyang likuran, kaya mas lalo siyang nairita. Ayoko na. Sa sinabi niyang yon, naagaw niya ang atensyon ni Alex. Excuse me. Ani Alex at lumapit kay Sofia. Saan ka pupunta? Saan pa? Edi uuwi na. Hindi pa tapos ang session mo. Tapos na. Marunong na akong bumaril. Tsaka di ba may date ka pa? Sarkastikong saad ng babae. Kunot noon niyang pinagmasdan ang dalaga. Hindi niya alam kung ba't naging ganun ang reaksyon ni Sofia. Samantala, si Sofia din. Hindi niya alam sa sarili kung bakit ganun siya kumilos matapos malaman na nakikipag-date si Alex sa ibang babae. Umalis sa firing range si Sofia at dumiretso sa kotse nito porsigido makauwi ng bahay. Bumaba ka dyan. Seryosong sabi ni Alex. No, uuwi na ako. Tsaka akin na yung cellphone ko. Hindi ko ibibigay tong cellphone mo. Mas talo kang sumusuway kapag hawak mo to. Anong connect nun sa sinasabi mo? Di ko na alam ang gagawin ko sa'yo para lang magtinu ka. Balik mo sa akin ang cellphone ko. Titigil ako sa pagiging pasaway. Umiling si Alex sa kanya. Wala siyang nagawa, kundi ang magkulong sa kotse. Hindi siya bumaba kahit anong pilit ng lalaki. Sa huli, walang nagawa si Alex, kundi umuwi sa mansyon nila Sofia. Pagdating sa bahay, diretso lang ang pasok ni Sofia. Hindi pinapansin o niki-niki buman lang ang lalaki. Wala pang isang linggo na nakakaalis ang ama ni Sofia, parang hirap na si Alex sa babae. Hindi niya alam kung anong klaseng paghihigpit ang gagawin niya. Sa tuwing pinaghihigpitan niya ito, tila siya ang mas nagdudusa. Hindi mo pa rin ba ako kakausapin? 3 araw na nakakalipas. Talk to yourself. Binigay ko na sa'yo ang cellphone mo. Pero mas tumatakas ka. Bakit di mo maamin na ikaw yung mali sa ating dalawa? Kinabukasan, pinagmaneho ni Alex si Sofia papunta ospital dahil may duty ito. Nasabihan na rin ni Alex ang babae na hindi niya ito mababantayan sa loob dahil may report siyang kailangan gawin patungkol sa kanyang trabaho. Susunduin na lang kita dito. 7 to 10 p.m. ang schedule mo, di ba? Tanong ng lalaki matapos maihatid sa lobby si Sofia. Yes. Nakangiting sabi ni Sofia na para bang hindi niya kinausap ang lalaki ng 3 araw. Please behave. Don't cause another problem. Pauwi na rin ang daddy mo bukas. Di mo na ako babantayan? Babantayan pa rin kita. Pero hindi na tulad ng dati. May another report na binigay sa akin. Bahagyang nalungkot si Sofia. Hindi niya alam kung tama ba ang kanyang nararamdaman. Dahil para mas gusto niyang bantay na ngayon si Alex sa kanya ng 24 oras. Sige. Yun lang ang naging sagot niya. Huwag kang maging pasaway. Tandaan mo malapit na ang eleksyon. Yun ang tanging naging bilin sa kanya ni Alex. Bago ito, bumalik ng sasakyan at nagmaneho na papuntang opisina. Nang masiguro ni Sofia nakaalis na si Alex, agad siyang lumabas.
Hindi naman niya duty ng araw na yon pero sinabi niyang meron siyang duty. According to the report of her sister, tinanggap ni Hans ang misyon na yon. To make the girl fall in love, pero hindi niya alam na may obsessed mafia na nakabantay sa babae. Also, he hacked the system of that mansion. Yung pinagkakatiwalaan niyang kaibigan sa loob ng mansyon, mata ng mafia na yon. You should take over to that. Pero may other mission ako. Alam ko, at alam ko ring pasaway ang babaeng binabantayan mo. Kumunot ang noo ng lalaki at sandaling tinitigan ng kausap. Paano niyo nalaman? I have my ways. Tsaka sinabi sa akin ni Anthony. Tumingin si Alex sa lalaki na gangalang Anthony. Nginitian lang siya nito. Hindi na siya pinansin ng lalaki at muling nag-focus sa dapat asikasuhin. Nang maghapon, agad dumiretso si Alex sa ospital para sunduin si Sofia, gaya ng sinabi niya, sa babae. Saan po kayo pupunta? Susunduin ko si Sofia, nasa office pa ba siya? Hindi po ba nagsabi sa inyo? Pagkaalis niyo, ilang minuto, umalis din siya agad. Nanigas sa kinatatayuan si Alex. Umalis? Saan siya nagpunta? Hindi ko lang ho alam. Biglaan din po yung pag-alis niya tsaka hindi niya po duty ngayon. Napapikit na lang si Alex dahil naisahan na naman siya ni Sofia. Hindi niya alam kung saan niya ito hahanapin. Lalo pa't hindi rin alam ng guard kung nasa ng babae. Ano ba? Tiwan mo nga ako, sino ba kayo? Sigaw ni Sofia habang nagpupumiglas sa pagkakahawak ng isang lalaki. Ano bang gagawin natin sa anak ng governor na to? Di ba doktor to? Oo, doktor yan. Kaya pala. O ano, tawagan mo na si boss. Sabi mo hawak na natin siya. Natatakot na pinanood ni Sofia ang lalaking dumakip sa kanya. Nakatali ang kanyang kamay at paa habang nakaupo sa kahoy na upuan. Let me go! Gusto ko nang umuwi! Tinawanan lang siya ng lalaki nasa kanyang harapan. Habang siya, hindi alam kung paano makakatakas. Sandali niyang naalala ang sinabi ni Alex bago siya nito iwan sa ospital. Napapikit na lang siya habang umiiyak. Kasalanan niya, hindi siya nakinig sa lalaki. What do you want from me? Yung umatras sa pagiging gobernador yung tatay mo. Hindi ba? Tatakbo ulit ngayon na gobernador ang ama mo? Why? Why would you do that? People needs my dad's service. Hindi siya pwedeng manalo. That's why you kidnapped me. Kapag nalaman ng tatay ko at ni Alex ang tungkol dito, you will die. Kami? Mamamatay? Paunahan na lang tayo kung ganun. Baka nga bago ka pa nila makita, wala ka ng buhay. Ang sinabi nga ng lalaki na naging dahilan para bahagyang manuyo ang lalamunan ni Sofia at mas lalo siyang ginapang ng takot at kaba. Paulit-ulit niyang tinatawag sa kanyang isipan ang pangalan ni Alex na sana bigla na lang itong dumating at iligtas siya. Kung sana nakinig siya dito, sana hindi nangyari sa kanya ang bagay na to. At aminado siyang napakatanga niya sa bagay na yon. Tahimik siyang umiiyak habang nakaupo. Si Alex naman nakikinig lang habang sinisermo na ng tatay ni Sofia. Biglaan din na naging pag-uwi ng tatay ng babae dahil sa balita. Paano nakuha siya sa'yo? Sir, inihatid ko siya sa ospital. Sabi niya may duty siya. Nagkataon may report ako sa trabaho na kailangan asikasuhin. Sinabi ko naman sa kanya na susunduin ko rin siya at wag aalis pero sabi ng guard pagkatapos ko daw siya ihatid, lumabas din siya ng ospital. Purong buntong hininga ang nagawa ng ama ni Sofia. Hindi alam kung nasa ng anak. Pabalik-balik ito sa paglalakad sa buong sala nang biglang may tumawag sa cellphone nito. Dad, please help me. Get me here. Yun agad ang bumungad sa kanila. Ang umiiyak na si Sofia. Sofia, where are you? Sigaw ng kanyang ama. I don't know, Dad. Please, gusto ko na umuwi, please. Hush now. Pupuntahan ka namin dyan ni Alex. May sasabihin pa sana ang governor nang biglang isang lalaki ang nagpakita sa kamera. O, Gov! Kumusta? Ito pala ang anak mo.
Balita namin, doktor to. Yes, she is. And let her go. What do you want? Hindi ka tatakbo sa susunod na eleksyon. Magbitiw ka sa pwesto. No, hindi ko gagawin yan. Then your daughter will suffer. Sino ba nag-utos sa inyo? Sir, I think we don't need to ask them more questions. Singit ni Alex. Nang lingunin ng tatay ni Sofia, si Alex. Namatay din ang tawag. Seryoso na hinarap ng ama ni Sofia ang lalaki. Kapag tinanong natin sila ng tinanong, sasabihin lang nila kung paano nila pahihirapan si Sofia. Hindi dapat madamay dito ang anak ko. Yes, and for sure hindi naman nila sasaktan si Sofia dahil tinatakot ka lang nila. How can you say that? The more na nakikita nila kayo nagpapanik, mas lalo lang nila kayong bibigyan ng isipin na tototohanin nila ang sinasabi nila kahit hindi. Alam na alam ni Alex ang ganong kilos. Hasang-hasa na siya sa ganitong kaso na napupunta sa kanya. Hindi niya lang maiwasang mag-alala sa babae. Dahil kilala niya ito bilang vulnerable sa lahat ng bagay. Kahit pa ito'y nasa tamang edad na. Tahimik na kumikilos si Alex para matukoy kung saan dinala ang babae. Katulong niya ang ama ng dalaga. Have you found out? Malapit na po. They are located at Poblacion. Then ano pang hinihintay natin? Let's rescue my daughter. Hindi pa ho pwede. Pero, I already asked from Private Army. Sila po ang kasama sa pag-rescue sa anak niyo. This is all your fault. Paninisi ng ama ni Sofia. Kahit paalam nito sa sarili na hindi naman yun kasalanan ni Alex. Dahil kilala niya ang anak niya bilang makulit at pasaway. I'm sorry, sir. I will understand if you want me to stop teaching and guarding your daughter. Tinitigan siya ng mabuti ng gobernador at umiling. You will still guard and teach my daughter. But in one condition, be strict to her. Kung kinakailangan, doblehin mo. Do it. Thank you, sir. Magalang na sagot ni Alex sabay alis. Sa kabilang banda naman halos manakit na ang lalamunan, kakaiyak at kakasigaw ni Sofia. Hindi siya pinapansin ng mga taong dumakip sa kanya. Tanging pagbabantay lang ang ginagawa. Hindi niya rin matanggalang nakatali sa kanya dahil sobrang higpit nun. Gabi nang isagawa ang pag-rescue kay Sofia, kasama doon ang kanyang ama. Tahimik silang pumapasok sa loob ng poblasyon. Malaki at malawak ang lugar na yon, na ngayon ay tambakan ng sira-sirang sasakyan. Pwede ba? Tigil-tigilan mo yung pag-iyak-iyak mo? Iritang saway ng lalaki kay Sofia. Tinignan siya ni Sofia na masama at unti-unting tumigil sa pag-iyak. Kumukulo na ang kanyang tiyan at uhaw na siya. Hindi niya alam kung paano niya malalabanan ang sitwasyon na meron siya. Oh, alam namin gutom ka na. Kumain ka na. Di ko yan kakainin. Baka may lason pa yan. Tignan mo nga naman, ang arte-arte mo. Maarte na akong maarte pero hindi ko yan kakainin. Eh di wag. Wag kang kumain. Mamatay ka sa gutom dyan. Walang kasiguraduhan kung ililigtas ka nga ng tatay mo. Eh di mamatay sa gutom. Pabalang na sagot ni Sofia. Sa sobrang tahimik ng paligid. Agad na maririnig ang kung anong ingay sa paligid. Tahimik ang naging kilos ni na Alex. Dahil posibleng masaktan si Sofia kapag nalaman na nandoon sila. Inaantok na si Sofia na makarinig sila ng malakas sa pagtumba ng ilang galon na naroon. Sino yan? Tulong! Agad namang sigaw ni Sofia nang may marinig na kalabog. Kasunod noon ay ang pagkuha sa kanya ng lalaki at sinama para magtago. Patuloy pa rin ang pagsigaw ni Sofia, kaya naman nilagyan siya ng panyo sa bibig. Ilang saglit pa nakikipagpalitan na ng putok ng baril sina Alex at ang mga lalaking dumakip kay Sofia. Kaagad na sinulubong si Alex ng suntok ng kasamahan nang dumakip sa babae, pero nakabawi din naman. Nasaan si Sofia? Nandyan lang sa tabi-tabi. Baka tinitikman na. Tumatawa na sagot ng lalaki dahilan para suntukin siya ni Alex hanggang sa tuluyang hindi na ito makalaban. Kasunod na sumugod kay Alex ay ang lalaking mismo nagbabantay sa babae. Mabilis niya itong nailagan. Mabuti na lang may nakasunod kay Alex na katrabaho niya.
Wala na siyang sinayang na oras at mabilis na nilapitan si Sofia. Agad na tinanggal ng lalaki ang tali at panyong nakalagay sa bibig ng babae. Agad na yumakap si Sofia kay Alex. Niyakap din ni Alex ang babae. Are you okay? Sinaktan ka ba nila? Umiling lang si Sofia, pilit na tumatahan mula sa pagkaiyak. Nang makita siya ng kanyang ama, humalas sa pagkakahawak si Sofia kay Alex at tumakbo papunta dito. Daddy, I'm sorry. Shh, tahan na. Nandito na si Daddy at safe ka na. Clear na ba lahat? Tanong ni Alex sa katrabaho na lumapit sa kanila. 3 lang nahuli, yung iba nakatakas. Dalhin sila sa interrogation room, ako na bahala. Tumango sa kanya ang katrabaho at umalis na rin. Bumaling si Alex sa mag-ama. Kita niya sa mata ng babae ang pagod at takot. 2:00 na sila ng umaga nakauwi sa mansyon. Agad namang pinagpahinga si Sofia dahil sa pagod. Nang araw na yon, sinabi ni Alex sa sarili niya na iiwasan niya na ito. Galit ba siya, Manang? Tanong ni Sofia nang hindi siya sabayan ni Alex sa pagkain. 3 araw na nakalipas matapos mangyari ang pagkidnap kay Sofia. Patuloy pa rin sa pag-iwas ang lalaki. Di naman siguro, inaway mo ba? Hindi ho. Simula na nakauwi kami, hindi niya na ako pinansin. Kinakausap niya na ako kapag ihahatid at magtatanong siya. Pero hindi na tulad ng noon. Baka lumalayo sa'yo. Ano po ba nangyari nung nakidnap ako? Sinisi siya ng daddy mo kung bakit ka nawala. Pero ang sabi kay Alex ng gwardiya ng ospital, umalis ka rin daw. Natigilan sa pagkain si Sofia dahil doon. Kasabay nun ay ang pagpasok ni Alex sa kusina. Kaya napatingin si Sofia sa lalaki. Hindi man lang siya sinulyapan ni Alex. Nang makaalis ang kasambahay, agad nagpunta sa kusina si Sofia. Bakit di mo ako pinapansin? Biglang tanong ni Sofia. Ano sinasabi mo? You don't act like before. Hindi ba makulit ka? Why did you change? What happened? Ito pa rin naman ang kilos ko, same as before. Hindi ka ganyan. Uulitin ko makulit ka nun. Pinipilit mo ang gusto mo pagdating sa pagbabantay sa akin. Yun ba? Hindi naman siguro tama na sobrang lapit ko sa'yo. Tsaka di ba yan ang gusto mo? Hindi kita pinapakailaman sa mga bagay na gusto mong gawin. Binabantayan lang kita. Hindi ako sanay. Nanlulumong sagot ni Sofia. Huminga ng malalim si Alex at tumingin sa mata ng babae. Malaya ka na sa gusto mong gawin. Nakakapagod lang na magpaalala sa'yo. Kung sa huli hindi mo na masusundin. Iniwan siya ni Alex sa kusina. Parang may kung anong nakabara sa lalamunan ni Sofia. Kaya hindi niya nagawang tawagin si Alex nang iwanan siya nito. Hindi niya gusto ang paraan ng pag-iwas ng lalaki. Naiiyak siyang nagpunta sa kwarto. Ginawa niya na lang ang mga kailangan niyang gawin para sa trabaho niya. Bakit pumasok ka? Okay ka na ba? Tanong ng kanyang kaibigan. Padabog niyang inilagay sa upuan ng kanyang bag. Naiinis ako. O bakit? Ano meron? Si Alex kasi, yung bodyguard mo. Oo, umiiwas siya sa akin. Ha? Paano iwas? You know kung gano'n niya kagusto na sumunod-sunod sa akin noon ngayon. Tignan mo, wala siya. Umismid naman ang kaibigan niya bago muling magsalita. Baka naman kasi may gagawin yung tao. Kahit na, noon naman ay, basta. Hindi niya na masabi ang mga gusto niyang sabihin. Kasi kahit siya hindi niya maipaliwanag. Hindi naman umalis sa mansyon si Alex. Matapos niyang ihatid ang babae sa ospital. Nandoon lang siya sa mansyon buong maghapon. Minsan may kausap siya sa telepono na kanyang katrabaho. Sofia, nandiyan na sundo mo. Tawag ng isang doktor sa kanya. Excited siyang pumunta sa labas sa pag-aakala na si Alex ang sundo niya. Kuya, nasaan po si Alex? Nasa mansyon. Ang sabi niya ako na magsundo sa'yo. Bakit po? May ginagawa po ba siya? Noong umalis ako, wala naman.
Nanahimik na lang si Sofia habang nakatingin sa daan. Hindi niya na alam ang gagawin para muling kausapin siya ng lalaki. Pagdating niya sa mansyon, agad niyang hinanap ito at natagpuan niya ito sa likod ng kanilang bahay. Bakit di mo ako sinundo? Nilingon siya ni Alex. May ginagawa ako eh. Ang sabi ng driver namin wala ka naman daw ginagawa. May problema ba? Ba't iwas na iwas ka sa akin? Bukas mag-training ka. No! Agad siyang binigyan ni Alex ng kakaibang tingin. Napilit niyang nilabanan. Ano bang gusto mo? Tanong ng lalaki sa kanya. Talk to me like the way you talked to me before. Kinakausap naman kita. Inis siyang pumadyak sa sahig. Mangiyak-ngiyak na. Hindi ako magta-training bukas. Kailangan mo yun. Kitang-kita ni Alex kung paano masaktan si Sofia sa ginawa niyang pag-iwas. Napahinga ng malalim ang lalaki. Kinabukasan, hindi siya pinansin ni Sofia. Pero gaya ng sinabi ni Alex, nag-training ito. Si Alex naman ngayon, nahihirapang kapain na ugali ni Sofia. Hanggang sa matapos ang session, hindi siya pinansin ito. Hey, let's go. Ano? Paggalit na sagot ni Sofia. Kumain na tayo. Sa bahay na lang. Minsan lang ako mag-iya, tatanggihan mo pa ba? Oo, hindi ko naman alam kung anong susunod mong gagawin pagkatapos ito. Wala, ganun pa din. Umirap ang babae sa naging sagot ni Alex. Hindi naman napigilan ng lalaki ang mapangiti. Natuloy sila sa pagkain matapos ang training ni Sofia. Ang kaninang tahimik na babae. Ngayon naman, walang humpay na ang pagkukwento. Habang si Alex naman, nakikinig lang sa kanya. Yung totoong rason, sabihin mo na sahan ko ba't ka umiiwas. Gusto mo talaga malaman? Naisip ko na baka yun na makatulong sa'yo para magtino ka. You find it effective? Oo, sa ginagawa mo ngayon, effective siya. Kaya mo naman pala maging matino eh. Gusto mo pa yung may mawawala sa'yo. Sandaling natahimik si Sofia at inalala niya na kaya niya naman. Masyado lang siya nasanay na palaging may tutulong sa kanya. Lumipas sa mga araw, hindi na natiis ni Alex na iwasan pa ang babae. Hindi na uubos ang energy nito para kulitin siya. Saan tayo pupunta? Wala ka naman sinabi sa akin na may lakad tayo ngayon. May gagawin lang tayong madali. Ano nga yun? Magpipiknik day tayo. Nanlaki ang mga mata ni Sofia nang marinig yun. Ramdam niya rin ang pamumula ng kanyang pisngi. Picnic date? Seryoso ka ba? Parang ang bilis naman yata. Oo naman. Naisip ko lang kanina habang nag-aayos ako ng gamit. Ang ganda kasi ng panahon ngayon. Sayang naman kung di natin gagamitin. Pero wala akong dala kahit ano. Kinakabahang sabi ni Sofia. Napahawak sa kanyang bag. Relax. Hinawakan niya ang kamay ng babae. Nakapag-prepare na ako ng lahat. Basta sumama ka lang sa akin. Tumango si Sofia. Isang malaking ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Okay, excited na ako. Mabuti naman, tara na. May surprise pa ako sa'yo mamaya. Ano naman yun? Secret. Surprise nga eh. Basta enjoy na lang natin ang araw na to. Maganda ang panahon ng araw na yon. Walang pagsidla ng saya na meron si Sofia. Nakangiti namang pinapanood ni Alex ang bawat reaksyon ng babae. Alam niya sa sarili niya na unti-unti na siya nagkakagusto dito at hindi niya yun tinatanggi. Isang araw, nakalimutan sunduin ni Alex si Sofia sa ospital dahil sa dami ng kanyang ginagawa. Nakauwi na ba dito si Sofia? Natatarantang tanong ni Alex sa kasambahay sa mansyon. Opo, nasa kwarto ho. Walang sinayang na oras si Alex. Agad na kumaripas ng takbo papunta sa kwarto ng babae. Ang pagkatok sa pinto ng kwarto, may bigat dahil sa kaba at pag-aalala. Sofia! Mabilis namang nagbukas ng pinto ng kwarto ang babae. Nakasuot ng ternong pantulog at handa ng matulog. Oh, bakit ganyan ang mukha mo? Nagtatakang tanong ni Sofia habang may hawak itong snacks. Bumuga ng marahas na hininga si Alex na makitang ayos ng ang babae.
Walang pasabi niya itong niyakap ng mahigpit. I'm sorry, hindi kita nasundo. Nawala sa isip ko sa dami ng ginagawa ko. Pabirong hinampas ni Sofia ang lalaki. Sira. Ayos lang. Saan pa ba ako pupunta after duty? Siyempre uuwi. Humigpit ang yakap ni Alex. Nararamdaman niya ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Hindi niya kaya mawala si Sofia kahit saglit lang. Ang babae na ang kanyang mundo, ang kanyang inspirasyon, ang kanyang tahanan. Mahina ang tawa ni Sofia. Nararamdaman ang pagmamahal at pag-aalala ni Alex. Alam ko naman yun pero kinakabahan pa rin ako. Akala ko kasi may nangyari sa'yo eh. Hindi na kita tinawagan kasi alam kong busy ka. Paliwanag ni Sofia. Sobrang busy talaga ako sa trabaho. Nawala sa isip ko ang pagsundo sa'yo, pasensya na talaga. Okay nga lang. Sinipat ni Sofia ang mukha ni Alex at nakikita niya ang pagsisisi sa mata nito. Alam naman niyang hindi sinasadya ni Alex ang pagkalimot. Ngumiti at inabot kay Alex ang hawak niyang snacks. Kumain ka na, mukhang pagod na pagod ka. Salamat. Sabi ni Alex. Kinuha ang snacks at kumain din. Pero bukas ako magluluto na hapunan mo para naman makabawi ako. Ngumiti si Sofia, hindi niya maitatanggi sa sarili ang paghanga na meron siya para sa lalaki. Kahit na may pagkakamali si Alex, alam niyang may pag-aalala pa rin to para sa kanya. Okay, pero ikaw din na maghugas ng pinggan ha? Deal. Unti-unting napapansin ng ama ni Sofia na may relasyong nabubuo sa dalawa. Hindi naman tutol ang ama ni Sofia sa kung anong meron ng dalawa. Dahil nasisiguro nito na mas maaalagaan ng mabuti ni Alex ang babae. Kayong dalawa, magkarelasyon na. Napapansin namin ang kilos niyo. Lalo ka na, Alex. Sabi ng gobernador. Sorry po. Pinilit kong dumistansya sa kanya pero hindi ko po kaya. Mahal ko po ang anak niyo. Bumaling naman ang tingin ang gobernador sa anak niya mismo. Ikaw, Sofia. I also love him, Dad. Nakangiti, ngunit kinakabahan na sagot ng anak. Mabuti kung ganon. Pero anak, alam mo naman siguro ang responsibilidad na kasama ng pag-ibig, hindi ba? Hindi ito laro-laro lang. Tumango si Sofia. Seryoso na ang muka. Opo, Daddy. Alam ko po. Handa na po kami ni Alex na harapin ang anumang mangyari. Mabuti. Sabi ng gobernador at tumingin kay Alex. Alex, alam mo naman siguro ang inaasahan ko sa'yo. Pangangalagaan mo ang anak ko at huwag mong sasaktan. Yes, Governor. Gagawin ko lahat para kay Sofia. Mahal na mahal ko siya. Hindi lang salita ang kailangan ko, Alex. Gawa mo. Ipakita mo sa akin na karapat-dapat ka sa aking anak. Naintindihan ko. Gagawin ko ang lahat para patunayan sa inyo na mahal ko ang anak niyo. At hindi ko siya sasaktan. Mabuti. Sa ngayon, gusto ko na laging maging matatag ang relasyon niyo at sana maging masaya kayo. Marahan na kinuha ni Sofia ang kamay ng kanyang ama. Salamat, Dad. I love you. I love you so much, Dad. Ngumiti ang gobernador. Isang tunay na ngiti sa pagkakataong to. Puno ng ginhawa at pagmamalaki bilang isang ama. Mahal din kita, anak. Basta masaya ka. At lagi mong tandaan na kailangan din natin mag-usap kahit paminsan-minsan. At kung mag-aaway kayo ni Alex, pag-usapan niyo. Yun ang susi sa matibay at pangmatagalang relasyon. Pagkatapos tumingin ng governor kay Alex, alagaan mo siya, Alex. Ipinagkakatiwala ko sa iyo ang anak ko. Sa mga sumunod na araw, walang humpay ang paglabas nilang dalawa. Hindi na nila kailangan ng bantay. Dahil maayos namang natapos ang botohan at isa sa kanila ay walang napahamak. Ang ganda ng sunset, oh! Oo nga, ang ganda nga. Para bang ang kulay ng langit ay pinaghalong saya at pag-asa. Parang tayo. Dati, puno ng takot ang buhay natin pero ngayon masaya na tayo. Oo, tapos pasaway ka pa. Sabi ni Alex at hinigpitan niya ang hawak sa kamay ni Sofia. Sus,
Pero ngayon di na ako pasaway. Sabi ni Sofia, pero may saya sa kanyang boses. Totoo naman. Nakangiting sabi ni Alex. Hinawakan niya ang mukha ni Sofia at inalis ang ilang hibla ng buhok na humaharang sa mukha nito. Ikaw ang dahilan kung ba't ako masaya. Ikaw ang nagbigay ng kulay sa buhay ko. Sana ganito lang tayo lagi, no? Yung walang iniisip. Yung masaya lang. Yung kampante. Yung kalmado. Mahinang sabi ni Sofia at tumingin sa papalubog na araw. Gagawin ko ang lahat para mangyari yun. Pangako. Ani Alex at hinalikan sa noo si Sofia. Naging maganda ang kanilang araw-araw na buhay. May mga problema pero agad nilang naaayos. Mas naging abala si Alex sa kanyang trabaho bilang miyembro ng private army. Si Sofia patuloy pa rin sa pagtatrabaho sa ospital. Kung noon, kailangan pa siyang bantayan ni Alex ng 24 oras. Ngayon hindi na. Malaki na ang tiwala ni Alex sa kanya. Dahil matapos ang sunod-sunod na nangyari noon, natuto na siya. I heard may awarding kayo sa kampo? Tanong ni Sofia. Oo, yun ang napagmitingan kanina. Isa ka sa mga yun, di ba? Yeah. Sagot ng lalaki habang nakahilig sa balikat niya. Are you tired? Medyo. Niyakap siya ng mahigpit ni Sofia. Pero nawawala ang pagod ko kapag kasama kita. Sus, bolero? Totoo naman. Hinalikan ni Alex ang buhok ni Sofia. Ang bango mo. Ewan ko sa'yo. Pero salamat ha. Sa lahat. Walang anuman. Para sa'yo naman to eh. Lahat ng ginagawa ko para sa'yo. Para sa atin. Alam ko at mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita. Salamat sa pag-intindi. Sobrang bilis ng araw, namanhikan si Alex at ang kanyang pamilya sa pamilya ni Sofia. Napag-usapan kung ano magiging style ng kasal. Bahay at iba para sa kanilang dalawa. Konti lang ang dumalo sa naging pamamanhikan. Pamilya lang nila. Kailan ba ang kasal? Biro na tanong sa kanila ng isang miyembro ng pamilya. Hinihintay ko nga po mag-propose si Alex eh. Tinignan siya ni Alex na may pang-aasar, kaya hindi napigilan ni Sofia na matawa. Baka mamaya kapag oras na ng kasal, udahin mo yung pagsa-shopping mo Sofia. Ang biro na dapat ay kay Alex napunta kay Sofia. Hindi po hindi ko napapakawalan si Alex. Ang swerte ko nga po sa kanya eh. May asawa na ako, may bodyguard pa ako. Napuno ng tawanan na buong sala. Kahit na sila'y kumain, hindi pa rin nawala ang biruan. Nako, buong akala ko'y walang balak mag-asawa itong si Alex. Saad ng ina ng lalaki. Hindi niya pa nahaharap doon na babaeng pakakasalan niya, pero ngayon heto na, ikakasal na. May apo na ba kaming aasahan sa inyo? Tanong na mga ito sa kanila. Dahilan para pareho silang mapaubo. Ay naku, mukhang wala pa. Alex, kilos-kilos, sayang ang lahi natin. Kaya mo, Papa. Baka pagkatapos naming ikasal, makabuo kami agad. Napatawa naman si Sofia dahil doon. Maya-maya, bahagyang lumapit si Alex kay Sofia at nagsalita. Huwag ka mag-alala. Pagkatapos mismo ng kasal, aasintahin kita. Bah, asintado ako kung bumaril. Kaya imposibleng papalya ang similya ko. Alex, ano ba? Kadiri ka nga? Ano ka ba? Tigil mo yan Natatawang saway ni Sofia habang namumula ang muka. Nang matapos ang hapunan, doon na rin natulog ang pamilya ni Alex. Mag-half bath lang ako Saad ni Sofia kay Alex. Nasa iisang kwarto sila. Go ahead. Nagtagal ang tingin ni Alex sa babae. Ramdam ni Sofia ang kakaibang atmosfera na meron sa kwarto.
Nang mawala sa paningin ni Alex si Sofia, napatingala ito habang nakapikit. Kalauna nagpalit din siya ng damit at niyaya palabas si Sofia. Aalis tayo? Tumangulang si Alex at umiwas ng tingin. Ramdam ni Sofia ang biglaang pagbabago ng mood ng lalaki. Okay ka lang ba? Nag-aalala niyang tanong. Yeah, let's just unwind. Kinakabahan ako sa iyo baka mamaya umatras ka sa kasal. Humakbang palikod si Sofia dahil sa naging mood ng lalaki. Marahang tumawa si Alex at masuyong inabot ang kanyang kamay. Manunood lang tayo ng city lights. Ang kabang nararamdaman niya, naibsa na malaman ko saan sila pupunta. Talaga? Oo. Tsaka anong mag-back out? Di ko yung gagawin, no? Dapat lang. Ikaw talaga kahit kailan? Hindi ko alam kung ikaw yan bilang doktor o natural na Sofia. Ako rin naman yan pareho. Nagpunta sila sa taas na bahagi ng kanilang lugar para makapanood ng city lights. Isang bagay na gustong-gusto rin ng babae. Never ako nakaranas ng ganito. Yung kilalang kilala ko kung sino talaga ako. Kasi noon, iisipin talaga na ako yung lalaki sa relasyon na meron ako eh. Para sa kanila sapat na yung nasasabihan nila ako ng salitang I love you, pero deep inside, may hinahanap akong love language na hindi nila mabigay. Napabuntong hininga si Alex nang marinig ang kwento ni Sofia. Pero ako naman, I'm so thankful na hindi ka na nakipagbalikan sa ex mo. Remember, nung nagpunta siya doon at nandun din ako, alam ko na agad na hindi siya seryoso sa'yo. Kaya nung hindi mo siya binigyan ng chance, sobrang saya ko nun. Ang sungit-sungit mo pa nun eh. Kung noon, ikaw ang lalaki sa relasyon na meron ka. Ngayon, ikaw naman ang reyna sa relasyon natin. I will spoil you with different kinds of love language I have and I know. Hindi ka ba nagdalawang isip na kinuha mo yung trabaho bilang bantay ko? Noong una, nagdalawang isip ako. Baka kasi hindi ko kayanin. Kwento kasi ng daddy mo, sobrang tigas daw ng ulo mo. Kaya ba ganun ka ka-strict? Sinadya ko maging stricto sa'yo. Kasi alam ko hindi ka basta-basta susunod. Kaya ayun. Nakakainis ka? Akala ko talaga may galit ka sa akin eh. Tumawa lang si Alex na naging reaksyon ni Sofia. Tumahimik sila saglit. Nanatili lang na magkayakap. Dinadama ang init at pagmamahal ng isa't isa. Ang pagod ni Alex ay unti-unting nawawala. Napalitan ng saya at pagkakontento. Sa piling ni Sofia, wala nang ibang mahalaga. Lahat ng pagod at paghihirap sulit na sulit. Tumingin si Sofia kay Alex. Ang kanyang mga mata puno ng pagmamahal at tiwala. Sa sandaling yon, hindi na mahalaga ang mga pagsubok na kanilang pinagdadaanan. Ang mahalaga ay ang kanilang kasalukuyan, ang kanilang pagsasama, at ang kanilang pag-ibig na patuloy na lumalago. Tulad ng papalubog na araw na nagiiwan ng magandang alaala sa kalangitan. Ang kanilang hinaharap ay maliwanag, punong-puno ng pag-asa at pangarap. Ang simpleng sandali na ito ay nagpapatunay na kahit may mga pagsubok, ang kanilang pag-ibig ay patuloy na lumalakas. The end. It's shoutout time! Shoutout kina Gloria Escobar, Jing Gaitan, Merami Umayaw, Cecilia Naval, Amelia Bahar, Mary Christine Baril, Susana Datig, Polly Myers, Hilda Fernandez, Carmelita Candalo, Minda Datoon, Mervy Blanc, Lynn Claro, Dolores Cabanao, at Corazon Nepe. Maraming salamat po sa inyong lahat.